Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang dalagang tinanggihan ng kasal ang kanyang nobyo dahil lang sa pagiging mekaniko nito. Bandang huli ay may matinding buwelta pala ito sa kanya. Si Veronica ay 25 anyos na. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Ang nanay niya ay may maliit na sari-sari store at ang tatay naman niya ay karpintero. Tinutulungan niya ang mga magulang sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Mayroong 2 ay nasa elementarya at ang 2 ay nasa kolehiyo na. Kumikita si Veronica sa pag-buy and sell ng mga damit, sapatos at iba pa. Sinasabay naman niya sa kanyang pagtatrabaho ang kanyang pag-aaral. Nasa 2nd taon na siya sa kolehiyo sa kursong edukasyon. Mayroon siyang nobyo na si Tristan. 3 taon na silang magkasintahan at mahal na mahal nila ang isa't isa. Akala nga niya ay hindi na siya magkakaroon ng nobyo dahil sa sobrang abala niya sa buhay at dami ng obligasyon sa pamilya. Ilang linggo lang ay pinahinto na niya sa pagtatrabaho ang tatay niya dahil sa mataas ang presyon nito sa dugo. Sa kinikita rin niya, binabawas ang pambili nito ng maintenance na gamot. Ang kinikita naman ng nanay niya sa tindahan ang pinagkakasya nila sa mga gastusin sa araw-araw, gaya ng pagkain, pambayad ng tubig at kuryente, at pati mga pambaon ng mga kapatid niya sa eskwela. Ang para naman sa mga projects, pamasahe at pangmatrikula ay sa kanyang sariling bulsa nagmumula. Pero kahit nagtutulungan sila ng kanyang ina, ay kulang na kulang pa rin. Ate, kailangan ko ng pambayad para sa school project namin. Hindi raw makakagraduate kapag hindi nakapagpasa, sabi ni Kirby, isa sa mga kapatid niya. Ay, ate, ako rin. May pinabibili si teacher ng mga gamit para sa experiment namin bukas. Wika naman ni Paula, ang ikalawa sa bunso. Ganun ba? Magkano ba yun, Kirby? Yun sa'yo, Paula? Tanong ni Veronica at ginawa ang kanyang pitaka. Napabuntong hininga siya nang makitang saktong-sakto na lang ang pera para sa hinihingi ng mga kapatid. Wala nang matitira para sa baon at pamasahe niya kinabukasan. Kaya ang mangyayari ay kukuha na naman siya sa alkansya niya na hindi man lang mapuno dahil sa kakasungkit niya. Kahit anong gawin niyang kayod ay hindi sapat para sa kanila. Gusto na nga niyang huminto sa pag-aaral para magbigay daan sa mga kapatid niya. Pero sayang kasi, ilang taon na lang ay makakapagtapos na rin siya. Kaya naman niya Sisikapin niya na maigapang ang pag-aaral nila magkakapatid. Nangako kasi siya sa kanyang pamilya na kahit mahirap ay tataguyod niya ang mga ito. Isang gabi ay bumisita sa bahay nila si Tristan. May dala pa itong kaunting pasalubong para sa nanay niya, tatay at mga kapatid. Habang abala ang mga ito sa pasalubong ng nobyo, ay nagkasarilinan silang dalawa. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay at lumuhod sa kanyang harapan. Veronica, 3 taon na tayo, di ba? Hayaan mo na ako na ang maging kaagapay mo. Wala kang pagsisisihan dahil baka mamahalin at paliligayahin kita habang buhay. Veronica, will you marry me? Sinserong sabi ni Tristan, sabay inilabas ang isang singsing. Napatayo sa kinauupuan si Veronica. Tristan! Sa pagtatapat ng nobyo, ay walang pagsidla ng kasiyahan sa puso niya. Pero hindi pa siya handa sa gusto niyang mangyari. Unang-una, marami pa siyang obligasyon sa kanyang pamilya. Tinutulungan pa niya ang nanay sa pag-aaral ng mga kapatid niya at sa mga gastusin nila sa bahay. Siya rin ang tumutustos sa pambili ng gamot ng kanyang tatay. At paano na ang pag-aaral niya sa kolehiyo? Gusto muna niyang makapagtapos bago bumuo ng sariling pamilya.
At saka, nagkadalawang isip siya sa pagpapakasal kay Tristan dahil gaya niya ay mahirap din ito at mag-isa ring bumubuhay sa kanyang pamilya at mga kapatid. Isa lamang hamak na mekaniko ang lalaki na may maliit na shop. Hindi rin naman kasi nakapagtapos ng pag-aaral si Tristan, kaya ganun ang trabaho niya. Kaya naisip niya na mahirap na ang buhay niya ay mahirap pa rin ang papakasalan niya. Paano na sila? Kaya halos maluwa-luwa siya dahil kahit mahal na mahal niya si Tristan, ay tatanggihan niya ang alok nito. Pasensya na Tristan, pero hindi ako magpapakasal sa'yo, sabi niya. Tila hindi naman yun ang inaasahang sagot ng lalaki dahil ang ngiti at aliwalas na mukha nito ay biglang naglaho. Rumihistro ang sakit sa mukha ng kanyang nobyo. Hindi man ito magsalita, ay tila nabasa niya na ang ekspresyon nito at hindi nga siya nagkamali nang magsalita ang lalaki. Bakit? Bumuntong hininga muna siya bago sumagot. Sorry, may nagustuhan na akong iba eh. Nakilala ko sa Facebook. Naging magkaibigan kami at nagkagaanan ng loob. Hanggang sa napamahal na ako sa kanya. Isa siyang foreigner. Sa tingin ko ay mas liligaya ako sa piling niya. Sorry talaga Tristan. Kalimutan mo na lang ako. Hindi ako ang babaeng nababagay sa'yo. Masama ang loob na wika ni Veronica na gusto nang maiyak sa mga pinagsasabi niya. Nakita niya na lumuluha na rin ang lalaki na mas lalong nagpasikip ng dibdib niya. Pinagpalit mo ko at ang 3 taon natin sa lalaking nakilala mo lang sa Facebook? Hindi makapaniwala ang sabi nito. Malapit na siyang bumigay sa sobrang sakit na ginagawa niya kay Tristan, pero hindi ito maaring malaman na nagsisinungaling lamang siya. Sorry, ibaling mo na lamang sa iba ang pag-ibig mo. Habol pa niya. Tahimik na tumayo ang lalaki. Laglag ang balikat at maluwa-luwa na umalis sa kanilang bahay. Pagkatapos ng kasinungalingan niya, ay hindi na niya napigilang humagulgol sa iyak. Tawarin mo ako Tristan kung mas pinili ko ang aking pamilya at ang aming kinabukasan. Bulong niya sa kanyang isipan. Lumipas pa ang ilang mga taon. Sabik si Veronica na makitang akyat na ng stage ang kanyang kapatid na si Kirby. Araw ng graduation nito sa kursong accountancy. Pagtatapos pa ang kapatid niya bilang isang summa cum laude. Nakaka-proud talaga. Uy, Ate Veronica, umiiyak ka na naman. Nung gumraduate si Ate Tricia, ay wala ka rin ginawa kundi umiyak. Nangingising sabi ng kapatid niyang si Paula. Oo nga, si Ate talaga napakaiyakin. Pangasar pa ng bunsong si Charlie. Hayaan yun na nga yung ate nyo. Natutuwa lang yan dahil unti-unti nang natutupad ang pangarap niya na makapagtapos kayo ng pag-aaral. May magandang trabaho na ang Ate Tricia nyo sa Makati. Ang Kuya Kirby nyo ay tatanggapin na ang kanyang diploma. Kayong dalawa ay malapit na rin makapagtapos sa high school. Kaya pagbutihan nyo ang pag-aaral nyo para mas lalong matuwa ang Ate Veronica nyo. Wika ng kanilang nanay. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo anak dahil sa mga pagsasakripisyo mo sa amin, lalo na sa mga kapatid mo. Wika naman ng kanilang tatay. Pinahid ni Veronica ang kanyang mga luha sa kanyang mata. Para po sa inyo ang lahat ng sakripisyo ko at saka hindi lang naman po akong dahilan kung bakit naging maayos ang pag-aaral namin magkakapatid. Nakapagtapos po ako, si Tricia, si Kirby, ay dahil sa scholarship na ibinigay sa amin ng isang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na gustong makapag-aral. Kaya nga po, walang ginagastos na kahit magkano itong sina Charlie at Paula sa eskwela ay dahil doon. Napakabuti ng puso ng may-ari ng foundation na yon. Balita ko nga ay aatin din dito ang may-ari para personal na batiin ng mga nagsipagtapos ngayong taon ng miyembro ng foundation. Sambit niya.
Ay oo nga ate, nabalitaan ko yan. Bukod sa napakabait ay napakagwapo raw ng may-ari ng foundation. Kinikilig na sabi ni Paula. Kinurot niya sa tagiliran ng kapatid. Diyan ka magaling. Maya-maya ay nagsimula na ang graduation ceremony at tinatanggap na ng mga nagsisipagtapos ang kanilang mga diploma. Umakit na rin sa stage ang kapatid nilang si Kirby na tinanggap ang diploma at medalya nito. Nang magsalita na ang kapatid niya para sa graduation speech bilang pinakamahusay na nagtapos sa taong iyon, ay tumahimik ang lahat. Hindi po ako makakarating sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa aking nanay, tatay at mga kapatid, lalong-lalo na sa aking ate, Veronica, na walang sawang nagsakripisyo para sa pag-aaral namin magkakapatid at para sa aming mga magulang. Kayo po ang aking inspirasyon, para sa inyo po ang karangalang ito. Bukod po sa ate ko, ay gusto ko rin pong pasalamatan ang taong naging katuwang ng aming pamilya. Si Kuya Tristan, na narito rin sa araw na ito. Pahayag ng binata. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Veronica nang marinig ang pangalan ni Tristan. Bakit ito binanggit at pinasasalamatan ng kapatid niya? Ano ang sinasabi nitong katuwang? Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Nang muli magsalita ang kapatid niya, ay napatulala siya. Opo, si Kuya Tristan ang kasintahan ng ate Veronica ko na siyang tumulong sa aming magkakapatid para makapag-aral kami. Siya po ay nagmula rin sa mahirap na pamilya, dating mekaniko na sinuwerte at ngayon ay may maganda ng buhay at nagmamay-ari ng isang foundation na tumutulong na mapag-aral ang mga mahihirap na kabataan. Kahit ang mga may edad na gustong makapagtapos sa pag-aaral ay binibigyang suporta ng foundation niya. Kaya Kuya Tristan, maraming salamat sa iyo. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mong pagtulong sa mga taong may pangarap. Wika pa ni Kirby. Sa narinig ay tumayo si Veronica sa upuan at tumingin-tingin sa paligid. Hinahanap niya kung nasaan si Tristan. Hindi siya makapaniwala na ang dati niyang nobyo na tinanggihan niya noon ng kasal ay siya palang tumulong sa pag-aaral nila magkakapatid. Ngunit paano nangyari yon? Paano ito sinuwerte? Nang bigla siyang mapalingon sa boses ng isang lalaki na tumawag sa pangalan niya. Veronica. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaki na nakatayo sa gilid, na nakatingin sa kanya. Diyos ko, si Tristan na ba ito? Mas lalong gumuwapo. Sambit niya sa sarili nang mapansing napakatikas ng lalaki sa suot ng kulay puting polo at itim na pantalon. Bagong ahit ang mukha nito, nalitaw ang pagka-Adonis. Nilapitan niya ito at sinipat-sipat. Ikaw na ba talaga yan, Tristan? Tanong niya. Sino pa ba sa palagay mo? Hindi ko pa rin makakalimutan ang pagtanggi mo sa alok ko sa araw na yon. Ang sabi mo ay may iniibig ka ng ibang lalaki at foreigner pa kamo. Alam mo ba na halos kumuha ang mundo ko sa sinabi mong yon? Hindi ko matanggap na may mahal ka ng iba. Pero ewan ko ba, may bumubulong sa isipan ko na nagsisinungaling ka. Kaya inalam ko ang totoo. Tinanong ko ang kapatid mong si Paula kung may bago ng nobyo ang ate niya. At sinabi niya sa akin na wala raw. Wala ka raw ibang lalaking minahal kundi ako. Ako lang ang nilalaman ng iyong puso. Umiyak ang araw ng araw na yon. Tsaka ako napagtanto sa sarili ko na kahit kailan ay hindi pala nawala ang pagmamahal mo sa akin. Nalaman ko na ginawa mo yon dahil hindi ka pa handa magpakasal. Sapagkat marami ka pang obligasyon sa iyong pamilya, lalo na ang pag-aaral ng iyong mga kapatid. Naisip ko rin na natatakot ka dahil mahirap lang ako at isa lang mekaniko. Kaya ayaw mo na magpakasal sa akin. Pero sa kabila ng pagtanggi mong yon, ay hindi ko kaya na makitang nahihirapan ka. Kaya nagbaka sakali ako sa swerte. Tumaya ako sa loto
At kapag nanalo ako'y tutulungan ko kayong magkakapatid. At sa awa naman ng Diyos, ay hinayaan ako manalo ng napakalaking halaga. Kaya nga, nakapagtayo ako ng sarili kong bahay. Bahay para sa aking mga magulang at negosyong restaurant. Pinalaki ko rin ang maliit kong shop at ako na rin ang nagpapaaral sa aking kapatid. Nagtayo rin ako ng foundation na tumutulong sa mga mahihirap na gustong makapagtapos sa pag-aaral. At yun ang ginamit ko para matulungan kayo magkakapatid. Matagal ko na rin kasing gustong tumulong sa mga kagaya natin na salat sa buhay at gustong tuparin ang kanilang mga pangarap. Maging ako man ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral. Maikling kurso lang sa pagninegosyo kaya masasabi kong may ipagmamalaki pa rin ako. Mahal kong Veronica, ngayon na unti-unti nang natutupad ng mga kapatid mo ang pangarap nila at ikaw naman ay naabot mo na rin ang iyo. Baka pwedeng pagbigyan mo naman ang sarili mong lumigaya sa piling ko. Sabi ni Tristan na muling naglabas ng isang singsing at inilahad sa kanya. Veronica, this time, will you marry me? Nagsusumamo nitong tanong. Naluwa si Veronica sa tagpong yon na hindi napigilang yakapin si Tristan, ang lalaking pinakamamahal niya. Oo, Tristan, sa pagkakataong ito, oo na ang sagot ko. Mahal naman talaga kita eh. Hindi yun kailanman mawawala. Patawad kung tinanggihan kita noon. Naduwag lang ako at natakot sa mangyayari sa buhay natin. At alam mo naman na hindi na siya nakapagsalita at tuluyan ng humagulgol. Huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy na talaga ang kasal natin. Wala na makakapigil pa. Tugon ni Tristan na pinahid ang luha niya sa mga mata. Salamat, Tristan. Salamat. Bukod sa mga nagsipagtapos, ay pinalakpakan din sila ng mga taong naroon na kanina pa pala sila pinapanood at kilig na kilig sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa naman ng mga magulang at ng kapatid ni Veronica sa eksena nilang yon ni Tristan na parang happy ending sa pelikula. Napakaswerte niya kay Tristan dahil totoo at wagas ang pagmamahal nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinakita sa kwento na ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay. May tamang oras at panahon para makamtan ang habang buhay na kaligayahan.